Meron po ba kayong pangamba o takot Yan. na kung manalo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028, tapos ito, ini-impeach siya dyan sa House of Representatives, eventually, babalikan niya kayo? Well, that is always a possibility, no? Ay, nako naman mga kadunas. So, bayad ka muna ng utang. Baka maisip ni Inday Sara Duterte na okay na, hindi na kita babalikan. But I hope that she will appreciate what is happening as part of the constitutional process. Sarap isampal sa iyong batas. Appreciate. Nako mga kadinatics. Pero ngayon naman mga kadinatics. Parang tangs lang, no? Parang tangs lang talaga. Ito, panoorin nyo. Lumabas na si Marcos Jr. Gusto nyo mag-jumping jack sa Hiningal agad. Ang bira. Can you tell everyone na maganda lang akin? Kalukuhan eh. Ayan o, this is, hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. April 14. April 14 ba ngayon? Or 13? Nako. Wait. 13 So this is been done today. And I challenge anyone who... Wait. It is April 14. We're going April 14. Hindi ko naintindihan mga kadunatics. Bakit April 14 yung sinasabi niya about dito? the excise tax. So this is been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Hidingal na po kayo mga kadunatics. Mr. President, dalawang jumping jacks nga lang yun. Hidingal na kayo, tapos maghahamon pa kayo. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, Pagod na agad eh. ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. Numbered? I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last So ano time yung sinabi ni Senator Amy Marcos na kinonfine ka? Uy! Nako naman mga kadunatics. Liars daw mga kadunatics. Well, anyway, yun yung pinalabas na may sakit siya. Pero sa panahon na grabe yung balita mga kadunatics patungkol na may sakit siya, bakit hindi ka lumabas? Dapat noon talaga. Baka may in-inject sa'yo. na maging malakas. Well, anyway, mga kadunatics. We don't wish bad to anyone, mga kadunatics, but that depends on the person. I went to the hospital was to Hiningal ka na, Mr. President. Paano ba yan? have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago? Mga ganun. So that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before.
But so people. I'm sorry. Maintenance medicine for no. I have two. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only two medicines that I take. The others that I take are nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? Army Ay, nako. dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako kuminsan. Ay, nako naman. Itong si Marcos Jr. At what do you think mga kadinatics, ha? Nang hinambog pa kung sa Bisaya, no? Hinambog pa talaga mga kadinatics. At ito. Takot na sila mga kadunatics. Ha? Itong si Jinky Luistro, natanong kasi kung natatakot ba sila na magiging presidente si Inday Sara Duterte at babalikan sila. Ito yung sagot niya Meron mga po ba kadunatics. kayong pangamba o takot Yan. na kung manalo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028, tapos ito, ini-impeach siya dyan sa House of Representatives, eventually, babalikan niya kayo? Well, that is always a possibility, no? Ay, nako naman mga kadunatics. Magbayad ka muna ng utang. Baka maisip ni Inday Sara Duterte na okay na, hindi na kita babalikan. But I hope that she will appreciate what is happening as part of the constitutional process. Sarap isampal sa iyong batas. Appreciate. Nako mga kadunatics. A consequence of a democratic system of government. Sana yun ang maging appreciation niya. But of course, that possibility can be considered as well, Christian. Ay, nako. Sana naman. Sige. Ha? Anyway, mga kadunatics. Ha? Kahit magbayad ka pa, Jinky Luistro, bruhan ng kamara. Ha? Ay, we will pray, mga kadunatics, na babalikan talaga kayo. And may not be, mga kadunatics, in the person of Inday Sara Duterte na siya talaga yung namumuno na balikan kayo. Kasi sabi niya naman na the Vice President would do the job, mga kadunatics, would taking care of them. At eto, si Tinio, makikita mo talaga mga kadunatics, yung pattern ng pananalita ng mga komunista. At etong si Tinio, nasabi niya na si Baste Duterte daw mga kadunatics, ha? Yung plan B natin. Eto, ha? Panoorin natin. Malinaw na may plan B ang mga Duterte. Ito si Baste. No? So, pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. So, mauudlot ang kanyang presidential bid, no, dahil kasama ng impeachment or removal from office ay yung perpetual disqualification. Hindi na pwedeng tumakbo. No, so, nandyan ang posibilidad na yan. Magugas ka muna, oh. Yung ngipin mo, Tinyo, yung ngipin mo. Ha? Bakit nangialam ka sa iba? Yung ngipin mo, hindi mo pinapakialaman? Ay, nako. Kung magtuloy-tuloy Mag-toothbrush ka. impeachment hanggang sa trial at conviction. Kaya, ngayon pa lang, ay meron ng pinoprontang plan Ngipin ni Tinyo. ng mga Duterte, pagpapatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Pero
kailangan malinaw sa atin na politika na naman ito. Politika na naman ito. Ay talagang yung tunog ng pananalitan nitong mga komunista, mga kaditex, magkatulad lang talaga. Kung makikinig ka kay Sidanya, kay Percy Sidanya, kay De Lima, kay Raul Manuel, Brosas, kay Castro, at sino pa yon? Reneco, mga kadunatics, lahat yun sila, same lang yung pananalita nila. Ay, nako. Pangangampanya ng maaga ng isa pang Duterte. Well, malinaw yung affidavit ni Ginoong Madriaga, malinaw, sa particular yung pag-ugnay dun sa posibleng paliwanag kung anong nangyari dun sa 125 millions na confidential funds in 11 days. Wow. Waldas. No, so, doon nakafocus ang mga tanong. Of course, yung kampo ng Vice Presidente, sinisiraan si Madriaga. Okay. Sa na siraan, bukas nga dapat yung pagkakataon para questionin nila, diba? At ipakita kung sinasabi nilang wala talagang basis yung testimonya ni Madriaga, bukas ang pagkakataon. Sa halip na pumitik-pitik sa labas, sa social media, ay ito nga ang venue para kilatisin yon. Kaya nga merong hearing. Ay, nako, mukhang wala talagang update itong si Tinio, mga kadunatics. Mag-usap-usap naman kayo sa sa Justice Committee kuno, mga kadunatics. Pero yun naman, bukas daw, April 14, ay dapat daw, a-attend tayo para kilatisin si Madriaga. Ilang beses nyo nang sinabi, walang alam talaga si Tinio no? Ilang beses nyo nang sinabi na hindi pwedeng kilatisin si Madriaga, ang witness. Ay, nako. Tapos ngayon sabihin mo, kilatisin si Madriaga. Hindi nga pwede tanungin Mga mungok. No, yan ang purpose nito. At kaya hindi rin masasabing walang due process dahil nandito yung pagkakataon para makilatis yung affidavit ni Madriaga. Bitin, laka yung audio mo, tables. Bitin yung audio. Di maaaring pa, kaya nga may hearing, no? Para ma-testing kung may basis ba talaga yung testimonya ni Madriaga na nakasaad sa kanyang affidavit. Precisely, ito ang dahilan kung bakit may hearing. No? At kaya nga, nagtataka tayo bakit sinasabi ng kampo ni Vice President, mahina raw, weakest link. Bakit tumakbo sila sa Supreme Court para pigilan ang hearing na ito? Para pigilan yung kagaguhan nyo, hindi yung hearing na yan. Diba? Yun mismo ang trabaho ng Committee on Justice bukas ay para kilatisin niya yung affidavit na ito kung may patayan o hindi. Ang kikilatis din, mga kadunatics, itong mga kumag na to, parte din ni Madriaga. Wala mga kadunatics, alam na natin anong mangyayari. Talagang papanigan nila itong si Madriaga. Kung sana man lang itong mga kumag na to, papayagang magtanong itong abogado ni Inday Sara Duterte, yun yung kikilatis kasi nagbintang itong si Madriaga, dapat yung binintangan, mga kadunatics, yun yung magtatanong about sa affidavit kung totoo ba. Or pinagbawalan ba naman kaya, mga kadunatics? Ano sabi ni Luistro? Hindi pwedeng mag-cross-examine ang kampo ni Inday Sara Duterte kay Madriaga or any witnesses, mga kadunatics. Kagaguhan talaga! Una, ang pag-testify nila ni Madriaga bukas ang isa sa mga highlight. Malamang ganon, dahil nga naka-focus ito dun sa question ng lahat
what happened to the 125 million? Nasaan ang 125 million? Ulitin mo ka. Malinaw kung titignan natin yung mga accomplishment report na sinabmit ng Office of the Vice President na kasinungalingan yon. Hindi ka panipaniwala na naubos in 11 days yung confidential funds. So, gusto ng mamamayan at dapat malaman ng mamamayan ang katotohanan at isang posibleng explanation kung ano talaga ang nangyari sa pondo ay nasa affidavit ni Madriaga. So yun ang dapat matanong bukas. Kasi ang vice-presidente mismo nagsabi na binigay daw niya sa mga military officers niya, no, sina La Chica at Nolasco, yung confidential funds. At ang sinasabi naman ni Madriaga, tinagpo na niya ang mga opisyal na ito at nag-abutan sila ng pondo. So yun ang kailangan pukusan natin bukas. Okay. Grabe. Baliktad eh. Sabi niya na the House should wait for the exco meeting on their fresh structural position before Again, co-equal branch ang Kongreso at pinakdaan ang House ng Constitution mismo ng responsibilidad na magpatupad ng proseso ng impeachment. So kasama dito yung pagdaos ng Committee on Justice na hearing at this stage. So constitutional mandate yun, nasa Constitution mismo na dapat pagdaos ng hearing ang Committee on Justice. So, kaya hindi maaaring pigilan ito, lalo pa at wala namang PRO na in-issue. So, tumatalima sa constitutional mandate ang House kaugnay sa impeachment. Hindi maaaring pigilan ito dahil sa kagustuhan ng kampo ng Vice Presidente, pagkakasya sa accountability. Sure naman talaga na walang makakapigil niyan mga kadonatics kasi ayan na, nakafocus na yan, nakaset na yan mga kadonatics ang paninira nila kay Inday Sara Duterte. Walang makakapigil niyan kahit Supreme Court. Kinwestiyon nga nila yung Supreme Court mga kadonatics sa pag denied or canceled sa article of impeachment noon. Kaya mga kadonatics, para sa kanila walang silbi yung Supreme Court. Sila yung batas. Well, anyway, comment down below mga kadonatics at papasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.